Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang Pagiging Aktibong Pilipino. Sa araling ito, ating makikilala ang konsepto ng pagiging aktibong Pilipino. Ating matutukoy ang mga kahalagahan ng pagtatamasa ng mga karapatan at makapagbibigay ng mga paraang nagpapakita ng pagiging aktibong Pilipino. Handa ka na ba? Ano ang ibig sabihin ng pagiging aktibong Pilipino? Paano ba maging isang aktibong Pilipino? Bakit mahalagang matamasa ng bata ang lahat ng mga karapatan niya at lumaking isang aktibong Pilipino? Ang aktibong Pilipino ay isang mamamayan na nakikilahok sa mga gawain ng paaralan at komunidad. May malasakit sa kapwa at sa bayan, sumusunod sa mga alituntunin at batas, gumagawa ng mabuti kahit walang kapalit. Ang pagiging aktibo ay hindi lamang sa pagsali sa mga programa, kundi pati sa paggawa ng tama sa pang-araw-araw na buhay. Ang bawat Pilipino ay may karapatan. Ang bawat Pilipino ay may mga karapatan. Mahalagang malaman at matiyak na tinatamasa mo ang mga karapatang ito. Bahagi kasi ang mga ito ng pagiging aktibong Pilipino. Ang mga karapatan ng bawat Pilipino ay nakasaad sa ating saligang batas o 1987 Constitution ng Pilipinas. Karapatan ng bawat Pilipinong mabuhay ng malaya at magkaroon ng seguridad. Lahat tayo ay may karapatang mabuhay at maprotektahan laban sa panganib o sa mga bagay na maaaring makasama sa atin. Karapatan ng bawat Pilipinong maging ligtas ang sarili, tahanan at mga ari-arian. Hindi pwedeng basta may papasok sa ating bahay at aaresto sa sinumang tao o kukuha ng gamit doon ng walang pahintulot. Bago pumasok at maghalughog ay kailangan munang may maipakitang permiso mula sa korte. Karapatan ng bawat Pilipinong magsalita o magpahayag ng sariling opinyon. Tandaan lang natin na kapag nagsalita o nagpahayag tayo ay katotohanan ang sasabihin natin. Karapatan ng bawat Pilipinong mamili ng relihiyon. Bahagi ng ating kalayaan ang pagpili ng ating relihiyon at pagsamba ayon sa ating paniniwala. Karapatan ng bawat Pilipinong magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Nararapat igalang ng bawat isa ang pagkakapantay-pantay ng mga tao, anuman ang kasarian, katangian, relihiyon o pangkat etniko. Karapatan ng bawat Pilipinong magkaroon ng edukasyon. Lahat ng Pilipino ay may karapatang makapag-aral at matuto. Ang mga karapatan ng mga Pilipino ay mababasa sa Artikulo 3 at sa Artikulo 13 ng ating Saligang Batas o 1987 Constitution ng Pilipinas. Kung nais mong malaman ang iba pang karapatan, ay panoorin ang aking video lessons tungkol sa mga karapatan at tungkulin ng bawat Pilipino. Ilalagay ko ang mga video links sa ating description. Iba pang gawaing nagpapakita ng pagiging aktibong Pilipino. Maliban sa pagtatamasa ng ating mga karapatan, may mga bagay rin tayong pwedeng gawin na nagpapakita ng pagiging responsable at aktibong Pilipino. Halina at alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Sumunod sa mga batas at alituntunin. Bilang mga aktibong batang Pilipino, dapat tayong sumunod sa mga batas at alituntunin. Mahalaga ang pagsunod sa mga batas at alituntunin sa ating komunidad, gayon din sa mga patakaran sa paaralan at sa ating tahanan.
Nagbubunga kasi ito ng kapayapaan at kaayusan. Maging makabansa at tangkilikin ang mga bagay na sariling atin. Ipakita natin ang pagiging makabansa sa pamamagitan ng paggalang sa ating watawat at mga pambansang pagkakakilanlan, pag-awit ng maayos ng ating pambansang awit, at pagtangkilik sa mga bagay na gawang Pilipino. Pagpapanatiling malinis ang kapaligiran at ng kalikasan. Gawin natin ang ating makakaya para makatulong sa kapaligiran. Ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, ang pagsasara ng ilaw kapag walang gumagamit, ang paggamit ng baso kapag nagsesepilyo para makatipid ng tubig, at pakikilahok sa mga clean-up drive ay nakatutulong ng malaki sa kalinisan at kaayusan ng komunidad at ng bansa. Pagtulong sa mga nangangailangan. Dapat din nating isagawa ang pagtulong sa mga nangangailangan. Mahalagang tumulong tayo hindi lang sa ating mga kapamilya, kaibigan o kamag-aral, kundi maging sa mga taong hindi natin kakilala pero nangangailangan ng tulong. Nagpapakita ito ng malasakit at nagbubunga ng pagkakaisa na isang mahalagang aspekto ng pagiging aktibong mamamayan. Ipakita rin natin ang pagiging aktibong Pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programa at gawain sa komunidad man o sa paaralan. Sumali tayo sa mga programang pangkalinisan, pangkalikasan o mga kampanya ng paaralan o komunidad dahil palaging nakabubuti sa nakararami ang layunin ng ganitong mga gawain. Pagsali sa mga gawain sa komunidad at sa paaralan na nagpapanatili sa ating kultura at tradisyon. Makatutulong ang pagsali ng mga kabataang tulad mo sa mga pista at mga pagdiriwang para mapanatili at maipagpatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon ang mga katutubong kultura at tradisyon natin bilang mga Pilipino. Muli, narito ang mga katangian ng aktibong Pilipino. Ang isang aktibong Pilipino ay responsable, ginagampanan ang tungkulin, disiplinado, sumusunod sa patakaran, masipag, gumagawa ng may pagsisikap, mapagmalasakit, nagmamahal sa kapwa, at makabayan, may pagmamahal sa bansa. Ang tunay na aktibong Pilipino ay alam ang kanyang karapatan, ginagampanan ang kanyang tungkulin, may pagmamahal sa kapwa at bayan, nakikilahok sa mga gawaing makabubuti sa lahat, at pagiging responsable sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ang isang batang tulad mo ay maaaring maging aktibong Pilipino sa pamamagitan ng paggawa ng tama araw-araw. Lagyan ng check kung ang sitwasyong nakalahad ay nagpapakita ng pagiging aktibong Pilipino. X naman kung hindi. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Bilang isa, alam ni Jami ang karapatan niya sa edukasyon, kaya naman natutuwa siya na nakapapasok siya sa paaralan para matuto. Check. Bilang dalawa, magdiriwang ng anibersaryo ng kanilang bayan ang komunidad ni na Hans. Nakibahagi sila at ang buong pamilya niya sa pagdiriwang. Check. Bilang tatlo, nakita ni Sabrina na naglilinis ng sala ang nanay niya. Ipinagpatuloy niya lang ang paglalaro ng video game sa kanyang tablet. X. Bilang apat, malayo sa kinatatayuan ni Lily ang tamang tawiran. Naisip niyang sa tapat na lang kung saan siya nakatayo ngayon tumawid para hindi na siya maglakad ng malayo. X. Bilang lima,
Si Juliana ay nag-aaral ng mabuti upang makatulong sa kanyang pamilya at bansa. Check. Bilang anim, sumama si Johan sa pamimili ng nanay niya. Pinili nilang bilhin ang mga pagkain at gamit na gawa sa ating bansa. Check. Bilang pito, ang magkakaibigang Ana, Karen at Nina ay nagmamalasakit sa kanilang kapwa at tumutulong sa mga nangangailangan. Check. Si Zia ay nagkakalat ng maling impormasyon sa social media. X. Bilang siyam, ang pamilya Reyes ay hindi sumusunod sa mga alituntunin ng kanilang barangay. X. At bilang 10, ang magkakapatid na sina Julie, Julia at Jules ay tumutulong sa paglilinis ng kanilang barangay. Check. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging responsable sa tahanan? A. Paglalaro buong araw. B. Pag-aaral lamang kapag may pagsusulit. C. Pagtulong sa gawaing bahay. D. Pagsuway sa magulang. Ito ay C. Pagtulong sa gawaing bahay. Ano ang ibig sabihin ng pakikilahok? A. Pagiging aktibo sa mga gulo. B. Pagiging bahagi ng mga gawain. C. Pagiging sunod-sunuran. D. Pagiging mapag-isa. Ang tamang sagot ay B. Pagiging bahagi ng mga gawain. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit? A. Pangungutya sa kapwa. B. Pagdadamot sa gamit. C. Pagtulong sa nangangailangan. D. Pagiging inggitero. Ang tamang sagot ay C. Pagtulong sa nangangailangan. Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa batas? A. Para makulong. B. Para magkaroon ng kapayapaan. C. Para maging sikat. D. Walang kahalagahan. Ito ay B. Para magkaroon ng kapayapaan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging makabayan? A. Pagpuna sa sariling bansa. B. Pagbili ng imported na produkto. C. Pagmamahal sa sariling kultura. D. Paglipat sa ibang bansa. Ito ay C. Pagmamahal sa sariling kultura. Ano ang isa sa mga karapatan ng bawat Pilipino? A. Karapatang magnakaw. B. Karapatang manakit ng iba. C. Karapatang magkaroon ng edukasyon. D. Karapatang maging tamad. Ang tamang sagot ay C. Karapatang magkaroon ng edukasyon. Bakit mahalagang malaman ang ating mga karapatan? A. Para may maipagyabang. B. Para hindi tayo maabuso. C. Para maging mayabang. D. Walang dahilan. Ang tamang sagot ay B. Para hindi tayo maabuso. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan? A. Pagtatapon ng basura kahit saan. B. Pagpuputol ng mga puno. C. Paglilinis ng kapaligiran. D. Pagsusunog ng basura. Ito ay C. Paglilinis ng kapaligiran. Ano ang dapat gawin kapag may nangangailangan ng tulong? A. Magkunwari na walang nakita. B. Tumawa at pagtawanan sila. C. Mag-alok ng tulong. D. Umiwas at lumayo. Ang sagot ay C. Mag-alok ng tulong. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging disiplinado?
A. Pagiging huli sa klase. B. Pagsunod sa mga patakaran. C. Pagiging magulo. D. Pagsuway sa nakatatanda. Ito ay B. Pagsunod sa mga patakaran. Nakita mo na may nasusunog na bahay sa inyong lugar. Ano ang gagawin mo? A. Tatawagan ang bumbero. B. Magtatago at matatakot. C. Panonoorin ang sunog. D. Hahayaan ko lang itong masunog. Ang tamang sagot ay A. Tatawagan ang bumbero. May nakita kang nagtatapon ng basura sa ilog. Ano ang gagawin mo? A. Sasawayin at ipapaliwanag ang epekto ng kanilang ginagawa. B. Gagayahin ko rin siya sa ilog na rin ako magtatapon. C. Magkukunwari na walang nakita. D. Hahayaan ko siya kung saan nais niyang magtapon. Ang tamang sagot ay A. Sasawayin at ipapaliwanag ang epekto ng kanilang ginagawa. Inutusan ka ng iyong magulang na bumili sa tindahan. Nakita mo na sobra ang sukli na ibinigay sa iyo. Ano ang gagawin mo? A. Hindi na lamang sasabihin. B. Ipagbibili ang sobrang sukli. C. Isasauli sa tindera ang sobrang sukli. D. Ibibili ng candy ang sobrang pera. Ang tamang sagot ay C. Isasauli sa tindera ang sobrang sukli. May nakita kang bata na umiiyak dahil nahiwalay siya sa kanyang magulang habang namimili. Ano ang gagawin mo? A. Lalayo at magkukunwari na walang nakita. B. Dadalhin sa pulis o barangay tanod. C. Pagtatawanan ang bata. D. Hahayaan lang umiyak. Ito ay B. Dadalhin sa pulis o barangay tanod. Bukas ay may mahaba kayong pagsusulit. Sinabihan ka ng iyong ina na mag-aral ng iyong aralin. Ano ang gagawin mo? A. Hindi na lang ako mag-aaral. B. Kunwari ay hindi ko narinig si nanay. C. Maglalaro muna ako bago mag-aral. D. Mag-aaral ako ng aking aralin kahit hindi sabihin ni nanay. Ito ay D. Mag-aaral ako ng aking aralin kahit hindi sabihin ni nanay. Nalaman mo na ang kapitbahay mo ay nagkakalat ng maling impormasyon online. Ano ang gagawin mo? A. Magpapakalat din ako ng maling impormasyon. B. Itatama ang maling impormasyon at magbabahagi ng tama. C. Hindi papansinin. D. Makikipag-away sa nagkakalat ng maling impormasyon. Ang tamang sagot ay B. Itatama ang maling impormasyon at magbabahagi ng tama. May proyekto sa paaralan na kailangan ng tulong ng bawat mag-aaral. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ako makikialam sa proyekto ng paaralan. B. Magrereklamo sa proyektong ginagawa. C. Tutulong sa proyekto sa abot ng aking makakaya. D. Ipagagawa sa iba ang aking parte. Ang tamang sagot ay C. Tutulong sa proyekto sa abot ng aking makakaya. Nakita mo na may nasirang kagamitan sa inyong komunidad. Ano ang gagawin mo? A. Sisirain palalo. B. Magkukunwari na walang nakita. C. Ipagbibigay alam sa kinauukulan. D. Hahayaan lang na masira. Ang tamang sagot ay C. Ipagbibigay alam sa kinauukulan. May dayuhan na nagtatanong tungkol sa kultura ng Pilipinas. Ano ang gagawin mo? A. Hindi papansinin. B. Bibigyan ng maling impormasyon. C. Ipagmamalaki ang kultura ng Pilipinas at sasagutin ang kanilang tanong. D. Sasabihin hindi ko alam. Ito ay C. Ipagmamalaki ang kultura ng Pilipinas at sasagutin ang kanilang tanong. Bilang mag-aaral, paano ka magiging aktibong Pilipino? A. Hindi sasali sa gawain.
B. Makikilahok at tutulong. C. Manonood lamang. D. Hindi na lamang ako papasok sa paaralan. At ang tamang sagot ay B. Makikilahok at tutulong. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.